Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, 2 Jumu'ah pagkatapos ng Ramadan at marapat lamang sa Muslim na inaasam-asam niya ang anumang kabutihan na dulot ng buwan na ito. Na ganito pahalagahan ng mga sahaba radhiyallahu anhum ang dakilang buwan na ito. Kaya nga sinabi ni Ma'ala bin al-Fadl rahimahullah, kanu yadu'una Allah Ta'ala 6 ashhur an yuballighahum Ramadan. Sila ay nananalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 6 na buwan bago pa ang Ramadan na sila nawa ipaubuti ni Allah sa susunod pang Ramadan. At pagkatapos naman ng Ramadan, ang mga sahaba wa yadu'unahu 6 ashhurin ay yatakabbala minhum. Nananalangin naman sila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa 6 na buwan pagkatapos ng Ramadan na tanggapin nawa ni Allah ang kanilang Ramadan at ang lahat ng mga gawain na napapaloob dito na kanilang pinagsumikapan. Pag-aayuno, pagsasala sa gabi, pagbasa ng Quran, i'tikaf, at iba't iba pang mabubuting mga gawain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang anumang mabubuting gawain natin, malaki man o maliit, ay marapat na hinahangad ng tao palagi na ito ay magiging katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya marapat ng tao ay nagsisikap sa bawat isa sa mga ito at hindi siya mamimili lamang ng bagay na pahalagahan niya o gawaing pagsamba na pahalagahan niya at mamaliitin na niya ang iba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagtatapos ng nakalipas na Ramadan, ito ang marapat na mapagtanto ng tao sa kanyang sarili. Dahil makakakita pa rin tayo at nananatili tayong nakakakita ng mga tao na matindi ang kanilang pagpapahalaga sa Ramadan, subalit matindi rin naman ang kanilang pagpapabaya sa 5 beses na sala, na hindi nila ito ginagawa sa tamang oras o kaya ginagawa nila ito ng kulang-kulang o ginagawa nila ng walang kapanatagan at pagiging taimtim. At madalas naman sa mga lugar na may jamaa, mayroong mga tao na laging nahuhuli sa pagsasala ng jamaa na para bang ang sala sa jamaa ay istorbo sa kanilang mga pinagkakaabalahan ng mga trabaho, negosyo, pag-aaral at iba't iba pang mga pangmundo na kanilang pinagsisikapan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat lamang sa tao na kung pinahalagahan niya natanggapin ni Allah nawa ang kanyang Ramadan, ay marapat din na pahalagahan niya ang lahat ng mabubuting mga gawain niya, malaki man ito o maliit. Minsanan man ito na ginagawa katulad ng Ramadan o madalasan, palagian katulad ng sala, wala dapat pagtatangi-tangi ang tao. Dahil ang masama, mayroong mga tao na nag-aakala na sila ay magkakaroon o maaring magkaroon ng shortcut patungong paraiso. Na sa isang buong taon ay magpapabaya sila sa mga gawaing pagsamba at kapag Ramadan, magsisikap sila rito at aakalain nila na sila ay papasok na sa paraiso dahil sa nag-iisang Ramadan na ito. At pinakamasahol sa kanila ay yaon namang hindi talaga pagsisikapan kahit ang Ramadan. Subalit kapag dumating ang ika-27 na araw at gabi ng Ramadan, makikita natin sila sa mga masjid na umaasta na para bang mahal na mahal nilang masjid sa kanilang mga pag-iyak, sa kanilang paghagulgol sa tarawih at tahajjud at paggawa ng iba pang mabubuting mga gawain sa pag-aakala ng Laylatul Qadar ay matatagpuan lamang sa ika-27 na gabi ng Ramadan. Inahangad nila na linlangin si Allah. Inakala nila na gagawa sila ng napakaraming mga kasalanan at ang buong taon ay gugugulin nila sa kamalian at sa isang gabi ay inakala nila na magkakaroon sila ng shortcut patungong paraiso. At hindi ganito ang ating relihiyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Katulad ng napagtibay sa mga sahaba na tunay ngang pinangahawakan nila ang lahat ng mga gawain na ginagawa nila ito palagian sa abot ng kanilang makakaya at nananatili sila sa istikama o sa pagiging matuwid sa pagsasabuhay sa relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging katanggap-tanggap ng ating nakalipas na Ramadan na siyang hinihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi magiging posible kung hindi nasanay ang tao sa paggawa ng mabubuting mga gawain na katanggap-tanggap kay Allah. Marapat ng tao
sa bawat araw ng kanyang buhay ay nagsisikap na gumawa ng mga gawaing pagsamba na katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kondisyon nito, ang ikhlas at ang mutaba'ah. Nagagawin niya ang kanyang mga gawaing pagsamba alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, at gagawin niya ito ng mayroong pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganito rin ang Ramadan, dahil malinaw sa mga hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." At iba pang mga hadith na may kinalaman dito, na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-ayuno ng may pananampalataya at paghahangad sa gantimpala ni Allah, ang kanyang gantimpala ay ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Na dito ay kinondisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang naghahangad ng gantimpala sa kanyang pag-aayuno, at gayon din sa nababanggit sa hadith sa kanyang qiyam o sa kanyang tahajjud, sino man ang naghahangad ng gantimpala nito ay marapat niyang gawin ng mga ito nang naghahangad ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala at mayroong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na isang kahulugan din ng ikhlas. Ng ikhlas na ito, ikhlas na gagawin natin ang mga gawaing pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ikhlas na taliwas sa shirk, at ikhlas din na gagawin natin ang mga gawaing pagsamba ng may ikhlas na taliwas sa riya at sumua sa pagpapakitang tao at pagpaparinig. Kaya nga, sa napakaraming mga ayat, mga hadith, tayo ay pinangaralan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging dalisay sa ating mga layunin, na maghahangad lamang tayo ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawaing pagsamba. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hindi sila pinag-utusan, ang mga tao ay hindi pinag-utusan liban na lamang nasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala ng dalisay sa relihiyon na ito. Dalisay na siya lamang ang sasambahin ng nag-iisa at walang katambal, at dalisay ng kanyang kaluguran lamang ang ating layunin, at hindi ano pa mang kaluguran ng tao o material na kapalit ng ating mabubuting mga gawain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang parehong ito, ang ikhlas at ang mutaba'ah, ay parehong makikilala at makakamit ng tao insyaallah sa pamagitan ng pag-aaral sa relihiyon na ito. Walang sino man sa atin ang makakasumpong o makakatagpo ng ikhlas at mutaba'ah nang hindi niya pinag-aaralan ng relihiyon na ito. Kaya nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, para sa sino man na naghahangad na magiging katanggap-tanggap ang kanyang nakalipas na Ramadan, isikapin niya na magiging katanggap-tanggap ang lahat din ng kanyang mga gawain insyaallah sa pamagitan ng pag-aaral. Kung paano ba nagiging ikhlas ang ating mga gawain, at paano ba natin nasusunod ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mga gawain. Dahil kung hindi tinatanggap ni Allah ang mga gawain na merong riya, pagpapakitang tao at sum'a o pagpaparinig, siyempre hindi rin katanggap-tanggap kay Allah ang mga gawain na hindi naayon sa sunnah ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd." Sino man ang gumawa ng anumang gawain na hindi sang-ayon o hindi naayon sa ating relihiyon, ang gawain na ito ay tatakwil. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lan yadkhula ahadun o lan yudkhila ahadu amaluhu al-jannah." Na walang sino man na papasok sa paraiso o papapasukin sa paraiso sa pamagitan ng gawain. Ang tinutukoy dito na walang sino man sa atin na makakapasok sa paraiso dahil lamang sa kanyang mabubuting mga gawain. At naunawaan ito ng mga sahaba. Kaya nga tinatanong nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah, kahit ikaw sugo ni Allah, hindi ka papasok sa paraiso dahil lamang sa iyong mabubuting mga gawain?" At dininaw nga ito muli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana, kahit ako, hindi ako papasok sa paraiso dahil lamang sa aking mabubuting gawain, illa an yatagammadani Allahu birahmatihi." Liban na lamang nabalutin ako ni Allah ng kanyang habag.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa ito sa mga hadith na mainam na makabisado ng mga mananampalataya kahit ang kahulugan lamang nito. Dahil ang hadith na ito ay nagbibigay diin na ang tao ay hindi nga papasok sa paraiso sa pamagitan lamang ng kanyang mabubuting gawain. Ang tao ay papasok sa paraiso unang-una sa pamagitan ng habag ni Allah. At kung meron bang saysay ang ating mga mabubuting gawain sa ating pagpasok sa paraiso, kung meron man itong epekto, ang ating mga gawain na ito, insyaAllah, ang magiging dahilan na tayo ay kahabagan ni Allah, at ang mga gawain na ito, insyaAllah, ang magdidikta rin kung ano ang ating magiging antas sa paraiso, insyaAllah. Subalit ang mismong pagpasok ng tao sa paraiso, ito ay nakasalalay sa habag ni Allah, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mahabag sa kanya, na siya ay patatawarin sa kanyang mga kasalanan, na siya ay ililigtas mula sa impyerno, at matapos nito ay gagawin siya ni Allah na karapat-dapat nga sa paraiso. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito ay nababanggit natin ngayon sa pagpapaalala natin sa lahat na manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na matanggap ang ating mga mabuting gawain sa Ramadan. Kasama nitong pagpapaalala na kung gaano man karami ang mabubuti nating mga gawain, ay huwag na huwag nakakalain ng tao na sapat na ang mga gawain na ito at titigil na siya sa mga gawain dahil inaakala niya na siya ay magiging karapat-dapat na sa paraiso dahil lamang sa mga gawain na kanyang nagawa. At mas masahol pa, maarapat na magpapayuhan tayo sa bagay na ito dahil maaring mayroong mga tao na nag-aakala na dahil marami silang mabuting nagawa, ay inaakala nila na maaari na silang magkasala o meron na silang karapatan na gumawa ng masama dahil sa dami ng mabubuti nilang mga nagawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makakamit ng mananampalataya sa pamagitan ng mahigpit na pagkapit sa relihiyon na ito. Sa pamagitan ng paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at paninindigan sa relihiyon na ito at pagsisikap sa anumang bagay na pinaninindigan ng relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makakamit lamang. Ang magkakamit lamang nito ay ang siyang nakita ni Allah na karapat-dapat dito. Kaya nga, ninanais natin na magiging gantimpala ng ating paggawa ng mga gawaing mabubuti sa Ramadan ay ang paraiso, at kung ang hangad natin ay ang paraiso na gantimpala sa mabubuti nating mga gawain, gawin natin ito inshallah nang tayo ay magiging karapat-dapat sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi nga tayo magmamalaki na siyang dahilan kung bakit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito, na bukod sa itong katotohanan, ito ay maglalagay din sa mananampalataya sa kanyang isip ng tamang pangunawa, ng tamang mindset, ng tamang pag-iisip kung paano niya uunawain ang kanyang mabubuting mga gawain, na bandang huli, lahat tayo ay mga pulubi na namamalimos kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na bandang huli, wala tayong kapangyarihan, wala tayong kakayanan, liban na lamang sa anuman ang pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating magagawa. Kaya panatilihin natin sa ating mga isip na tayo nga ay mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na may hina at nangangailangan sa Kanya, na marapat na palagi ang nagbabalik loob sa Kanya, at tayo nga ay Kanyang mga alipin na marapat lamang na natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala.